Piccolo pa rin ang nangunguna sa mga paputok na may pinakamaraming na biktima. Batay po yan sa tala ng Department of Health. Gaano nga ba katindi ang Piccolo na yan na sa mga bata pa naman patok na patok? Alamin sa pagtutok na ito ni Chino Gaston. Sa 145 na naitalang nasugatan ng paputok ngayong taon, mahigit kalahati ay dahil sa paputok na Piccolo. Isang maliit na paputok na patok sa mga bata. Para masukat ang lakas ng tinaguriang pambatang paputok, inilagay namin ito sa kamatis at nakarolyong bond paper. Kaunti man ang pulbura, malakas pa rin ang Piccolo. Nadurog ang kamatis at ang nakarolyong papel, mistulang naging confetti. Patunay na matindi ang pinsalang dulot nito kapag sumabog sa kamay ng tao. Kaya ang panukala ng FED sa Department of Health, iba na ang pagbebenta ng Piccolo sa buong bansa. Pagdating kasi sa mga Piccolo, ang ginagawa kasi ng mga ngayon is sinasamahan ng mga cartoon characters para maaliw yung mga bata na bumili. Ngunit nasusukat din ang panganib ng paputok sa dami ng pulbura na nilalaman nito. Ang pinsalang dulot nito ang pangunahing rason kung bakit ipinagbabawal ang paggawa at pagbenta ng mga ito. Isa ang plapla sa mga bawal na paputok na patuloy pa ring ibinebenta sa Metro Manila. Sa lakas ng pagsabog ng plapla, mahirap isipin ng kapirasong bakal na ito ay dating lata ng pintura. Kaya isipin na lamang ang pinsalang maaring mangyari kapag sumabog ang plapla sa kamay ng tao. Kaya ang ilang dumaraan na nakasaksi sa lakas ng plapla, nawala na ng ganang magpaputok sa pagsalubong ng bagong taon. Sa amin ang maganda turutot kasi masaya. Ang turutot masaya, hindi ka makasugatan. Nanonood na lang ako. Yun na lang ang kaligayahan ko. Talagang unang-una, talagang ayaw ko yung putok na yan. Ipinagbabawal ng RA 7183 ang paggawa at pagbebenta ng plapla, Big Triangle, Super Lolo, 5-Star, Mother Rocket, OG, Pillbox, Watusi at mga paputok na walang tatak ng manufacturer. Nang ipasuri sa PNP Firearms and Explosives Division ang plapla, mahigit 1 kutsarita ng pulbura ang nakuha. Higit na mas marami sa 1/3 teaspoon na limit sa legal na paputok. Ayon kasi sa DOST, ang sabi nila, pag ang isang paputok ay merong naglalaman ng explosive, meron siyang explosive content na 0.2 grams and beyond, nakakasama na ito sa mga pangatawan kasi nakakasakit na pag ito ay pumutok. Pero para sa mga kababayan nating mahilig magpaputok tuwing bagong taon, pinahihintulutan naman ng batas ang pagbebenta ng kuitis, Roman candle, whistle bomb, at iba pang aprobadong uri ng pailaw at paputok. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Rumonda naman ang mga pulis Marikina para magtalaga ng common firecracker area sa bawat barangay doon. Kasabay niyan ay ang paalala nila sa tamang paggamit ng mga paputok. Narito ang aking report. Hindi sila naghahanda para sa isang raid o namang bakbakan. Kakaiba ang misyon ng mga tropang ito mula sa Marikina Police sa araw na ito hanggang magpalit ang taon. Ang inyo pong kapulisan ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga at manigong bagong taon. Pero hindi lang pagbati ang kanilang dala dahil misyon nilang mag-ikot sa matataong lugar para ipaalam sa mga taga-Marikina na may mga itinalagang common firecracker area sa kanilang barangay. Nagbibigay din sila ng tips sa tamang paggamit ng paputok. Ang intensyon natin dito ay zero casualty o zero victims ng firecrackers at 3 bullet. Nagpakalat na rin ng mga otoridad dito na mga poster ng mga nabiktima ng paputok at ang mga pinili nilang larawan, siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan. Pasensya na, gory talaga baka if it will help na mag-isip sila, second thought. Mukhang hindi naman mahihirapan ng mga pulis sa pakiusap sa mamamayan. Hindi na po sa ngayon nagpaputok dahil alam natin delikado yung pagkaputok. Ikaw ba yung nagpapaputok? Dati po. Ngayon? Hindi po. Nagbabawal po kasi. Nananawagan naman ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na magtalaga ng firecracker at pyrotechnic zones sa kanilang nasasakupan. At sa mga lugar na may mga radikal na grupo na maaaring magsamantala sa ingay ng selebrasyon at maghasik na kaguluhan, umaapila ang DILG na magpasa ng ordinansa at lokal na pamahalaan para sa total ban ng paputok at pailaw. June Federasyon, nakatutok, 24 oras. Dahil Year of the Rabbit ang 2011, bumida sa pagdiriwang sa Malabon Zoo kanina ang mga alagang kuneho doon. Kasama niya isang cute na tiger cub na sumisimbolo naman sa namamaalam na Year of the Tiger. Nakatutok si Mikael Papa.
Ngayong holiday season, di na pinalampas ni Enrico Borneso ang pagkakataon na ipasyal ang kanyang pamilya sa Malabon Zoo. Kung dati sa libro o TV lang nakikita ng anak niyang si Shannon ang mga hayop tulad ng python, bear o arapaima, sa entrance fee na 120 pesos, malalapitan na niya ang mga ito. Mas maganda raw, tuwan-tuwa sila. Kaya paiba-ibang yung napupuntahan nila. Maganda po. Bakit siya maganda? Kasi iba't ibang hayop. Pero bukod sa karaniwang atraksyon, naabutan din ng pamilya Borneso ang isang kakaibang palabas. Bilang pagsalubong sa bagong taon, pinarada ang mga bagong kuneho ng zoo kasama ang 1-month-old baby tiger na si Jonisha. Ito raw ang sumisimbolo sa pagpapalit ng taon mula sa 2010 na Year of the Tiger patungong 2011 na Year of the Metal Rabbit. Sakay ng pedicab, animoy nagbonding pa ang tigre at kuneho habang pumaparada patungong Tiger Island. We're saying goodbye to the Year of the Tiger. And we're saying hello to the Year of the Rabbit. And it will be a very fantastic year for the Year of the Rabbit. A lot of feng shui experts told me that it will be a hopping new year. Si baby tiger Jonisha pa mismo ang formal na nagpaalam sa 2010 sa pamamagitan ng isang toast. Pero dahil baby pa siya, hindi champagne kundi gatas lang ang pinang-toast niya. Pati si mommy tiger nakieksena. Bukas po kami sa araw ng January 1, January 2. Bukas po kami dito sa Malabon Zoo and Aquarium. Puro happy po yung mga rabbits dito and joyful and smiley and yummy. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Bukod po sa bagong taon, pinaghahandaan din ng mga otoridad ang anibersaryo ng tinaguriang Rizal Day bombings. Mahigit 20 ang patay sa mga pagsabog nung araw na yon. At para di na maulit, doble higpit ang pagbabantay sa mga istasyon ng MRT at LRT. Nakatutok si Julio Segovia. LRT Blumentritt Station ang tinumbok ng NCRPO sa isinagawang pag-ikot sa MRT at LRT stations kanina. Pagunita na rin daw ito sa Rizal Day bombing isang dekada nang nakalipas. Kahit walang natatanggap na banta sa seguridad, ayaw pa kasiguro ng pulisya, lalo pat may naganap na pambobomba sa Hulo-Sulu nitong Sabado. We do not see any spillover dito sa Metro Manila. Noong insidenteng nangyari sa Hulo-Sulu, meron tayong mga reserve forces na ready to augment anytime when needed. Bawat istasyon ng tren, may nag-iikot na tourist police. May nakapwesto ring puwersa mula sa Explosive and Ordnance Division ng PNP. Bukod pa riyan ang nakabantay na K9 unit. May higpit din naman ay pinatutupad na seguridad ng pamunuan ng LRT. Binubulat-lat ang lahat ng bagahe at dala-dala ng mga pasahero. Sa Monumento Station halimbawa, umabot sa kalsada ang pila ng mga pasahero. Nagkaaberya kasi ang x-ray machine. Minano-mano tuloy ng mga gwardya ang bag ng mga commuter. Pag nagmamadali ka, sagabal. Para sa akin nagtatrabaho, medyo abala lang ng konti. Okay naman dahil inaano talaga tayo nila ini-inspection talaga nila yung mga gamit. Agad din namang nagawa ang nasirang x-ray machine. Meron po kami ritong panuntunan na pag hindi po kayo nagpag-inspection, hindi po namin i-allow na kayo pumasok. Inikutan din ng NCRPO ang MRT. Nakikiusap ang pamunuan ng MRT at LRT sa mga pasahero na kusa ng buksan ang mga dala-dala nilang bagahe nang hindi na raw maantala ang biyahe. Bukod dyan, huwag na rin daw magdala ng anumang klase ng paputok dahil mahigpit itong ipinagbabawal sa loob ng tren. Mananatiling naka-heightened alert ng pulisya hanggang sa matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.